Pero ano ang ginagawa ng Diyos? Binibigyan niya tayo ng lakas na harapin ang mga Diyos. Kaya nga sabi ni San Pablo, sabi ng Panginoon ni San Pablo, my grace is enough for you. Grasya o ang biyaya ko ay enough na po. Kaya doon tayo dapat magsiya. So, God's response to the elders. At ano pa ang response ng Diyos? Nagpadala na siya ng kami. Yung mga pugo tawagin. Kumbaga, nagkaroon na sila ng fried chicken. Hindi na lamang tinapay. Siguro gusto nila ng palaman sa tinapay, kaya gusto nila ng karne. At paano ba nakukuha nila yung mga karne na yun? Saan ko ba makikita dito? Natin. Umihip ang hangin galing kay Yahweh na nagtaboy sa mga puno mula sa mga pugo mula sa dagat. Verse 31 po. 11:31. Umihip, basahin ko ulit ha. Umihip ang hangin galing kay Yahweh na nagtaboy sa mga pugo mula sa dagat at ibinagsak ang mga ito sa paligid ng kampo na sinhaba ng maghabong paglalakad sa isang tabi at halos gayon din sa kabila at halos tatong talampakan mula sa lupa ang bunton ng mga ito. Pinapakita lamang ito mga kapatid, ang Diyos pag nagbigay ng biyaya, pinapakita dito yung overflowing abundance sa pagbibigay ng Diyos sa tao. Kumbaga, ganun magbigay din talaga naman ng Diyos eh. Sabi nga, umaapaw talaga, marami, hanggang kaya niyang ibigay. At ano yung pinapakita ng super abundance o abundance sa pagbibigay ng Diyos? Sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Kumbaga parang, siguro gusto ng Diyos na alisin yung ideya ng mga Israelita na baka mamaya naiisip nila yung mga Diyos din, ng mga Egypto. Baka ito rin yung paalala sa kanila na ako yung magbibigay sa inyo ng mga pangangailangan. Pero, na-expect yung mga tao. Kasi nga, first time nila magkaroon ng karne, ano nangyari sa kanila? Na-expect. Ano ginawa nila? Nagtagtag, kumuha ng maraming karne na hindi lamang sapat para sinasa. Di ba po, sa mana, meron lamang saktong tahal o saktong bilang yung dapat nilang kunin. At kapag sumobra yun, nasisira na yun eh, amagin. Dito rin, nagtago sila. Pero ano nangyari? Namatay yung mga swapang. Yung kumuha ng higit sa pangangailangan, hinala. Bakit? Yung kaswapang kasi, pagiging walang pakialam yan sa mga tao na sa paligid. Kasi more na nag-iisip tayo ng pangangailangan natin, nalilimutan natin na yung ibang tao may pangangailangan. Kaya naman, doon, pinakita ng Diyos, bayad sa'yo, lahat yung binigyan ko, kunin mo kung ano yung para sa'yo. Kasi pag kumuha ka ng sobra, posibleng may mawalan, nakasama mo, o kapatid. Kaya di ba, yun naman po kadalasan nangyayari pagka ang isang tao sobrang yaman. So, kung sa natin ngayon, pag ang isang tao korap, ano nangyayari? Yung perang para sa mga tao dapat bigyan ito, hindi na ibibigay sa kanila dahil ano nang iniisip nila? Iniisip lang nila yung sarili nila. At kung gano'n naman tayo lumayo, kahit naman sa mga simpleng buhay natin, may mga pagkakataon na mas iniisip natin yung ating mga sarili at hindi na nalilimutan na natin na yung iba rin ay namamailangan. Isipin natin, bakit ko pautahin itong bahay ko na to, ako rin ang problema ako sa pera. Bakit ako magbibigay ng ulam? Kami nga nagbibigay kahon pero wala na kami pagbigay ng ulam. Bakit ako magbibigay ng limot? Mas malakas pa nga para sa akin eh. Yung pagbibigay mga kapatid ay hindi ito nababase sa kung ano yung gusto mo lang. Yung pagbibigay, natural yan dahil anong ikaw ay nangailangan. Kaya alam mo ang pakiramdam ng isang tao na nangailangan. At kung alam mo ang pakiramdam ng isang nangailangan, wala kang gagawin pa, kundi tulungan din yung nangangailangan. Kaya ano ang turo sa atin ng Numbers chapter 11? Yung pagiging, yung gratitude and contentment.
Kasi ano pinakita dito sa number 11? Ingrato. Pinalayan na sila sa Egypto, binigyan naman sila ng mana, tinutulungan naman sila ni Yahweh, ginagabayan sila sa kanilang paglalakbay, pero nagreklamo pa rin sila. Nalimutan nila yung biyayang pinagkaloob ng Diyos. At ano po yung tawag sa mga taong hindi marunong magpasalamat? Ingrato. Hindi marunong magpasalamat. At kung tayo ingrato, hindi rin tayo magiging kontento sa kung anong meron. Kasi magtitignan mo kung ano yung meron ng iba kaysa sa kung ano ang meron. Kaya naman, ano ang turo sa atin ng number 11? Matutong maging kontento. Punta na po tayo sa number 12. Ayan, di ba? Number 12. Sabi dito, mayroon ng opposition to Moses. At sino yung tumulog sa kay Moses? Ano po ba ni Moses, si Miriam, sa si Aaron? Kanyang mga kapatid. At sino ang tumulig sa mismo kay Moses? Yung kanyang mga kapatid. Hindi naman malayo yan sa karanasan natin. Sino madalas siya nakakaaway? Mga kapatid ninyo, kapatid natin, lalo na pag-usapan ito patungkol sa mga manang-ana o sa ibang lugar. Ano po ba ang reklamo ng magkapatid na ito kay Moses? Nagsinselo sila. Bakit? Bakit nagsinselo si Miriam sa si Aaron? Bakit si Moses lang yung kinakausap ng Diyos? Bakit hindi kami kausapin ng Diyos? Pamilyaran, no? Bakit kaya ito lang kinakausap ni Father? Bakit kaya hindi kami kinakausap ni Father? Ganyan mga karanasan minsan yung mga kapatid natin. Yun yung kanilang reklamo kay Moses. Pero para bigyan ito ng ibang kulay, ano sabi nito? Kasi meron naging asawa si Moises na ibang ano po yun? Negra. Yung musay ko yun, ano? Ayan. Diba? Pero siya nagkaroon na siya ng asawa ibang lahi. Yun yung pang-front ng magkapatid. Pero talagang dahilan kung bakit sila nagagalit kay Moises? Nagsinselo sila. Ngayon, ano ngayon ang ginawa ng Diyos dun sa dalawa? Actually, kay Miriam lang may ginawa ang Diyos. Binigyan siya ng leprosy o ketong. Pero kung titignan po natin sa mismong translation, ay, talaga, ketong dito talaga nakalagay po dito sa mismong translation. At ano sinabi ng Diyos pala dito sa magkapatid? Kasi nung nakikita na ni Yahweh na nagreklamo yung magkapatid, pinatawag silang tatlo ng Diyos sa tolda. At anong sabi doon sa tolda? Makinig kayong mabuti sa aking mga salita. Kung may propeta sa piling ninyong nagpakilala ako sa kanya sa isang pangitain at kinakausap siya sa isang panaginip, subalit hindi gayon para sa aking lingkod na si Moises, ang aking katiwala sa buong sambahayan. Kinakausap ko siya ng harap-harapan, tuwiran at hindi sa talinghaga, at nakita niya ang anyo ni Yahweh. Bakit hindi kayo natatakot magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? Naglagab sa kanila ang galit ni Yahweh at pinaalalahanan ni Yahweh yung magkapatid ng dakilang sabihin na nating lugar ni Moises sa kanila. Hindi naman dahil favorite ng Diyos si Moises, kaya ganun yung pagtingin niya kay Moises. Bagkus, may pagtawag ang Diyos kay Moses. Pinagkatiwalaan ni Yahweh si Moses. At ano ang dapat na maging tugon ng magkapatid na ito? Galangin nila. Siguro naawa na rin yung Diyos kay Moses. Kasi yung mga ibang Israelita nagreklamo naman kay Moses. Kasi itong mga kapatid pa niya na malapit sa kanya, nagreklamo na rin. Kumbaga, grabe namang burden nun. Bigat na siguro si Moises. Kaya naman ito ang nagtugon ni Yahweh.
Tanong, bakit kaya si Miriam lang yung nagkaroon ng keto? Bakit si Aaron hindi? Ito po yung pakiwari mo lamang base po sa pagkaunawa ko sa kasulatan. Kung si Aaron po ay may ketong din, at kung siya ay pare, sino maghahandog ng mga alay ng mga Israelita? Di ba pagkakasang taong may sakit o may keto, inaalis sa kanilang lugar. Kumbaga, kung may lugar man sila, nandun sila sa labas ng, ano bang term doon? Sa labas na kampo. Kaya si Miriam, nilabas siya sa kampo. At ilang araw siya nilabas doon? 7 araw. 7 araw siya nanatili sa labas. At sa loob ng 7 araw na yon, naudlot yung paglalakbay ng mga Israelita. Makikita po ninyo, hindi naman talaga aabuti ng 40 years yung paglalakbay ng bayan ng Israel. Baka nga kaya nilang 1 taon lang yan o sabihin natin mga 2-3 taon. Pero kasi napuputol eh. Bakit? Di ba sabi po natin last week, kailan lang sila pwede paglakad? Kapag bumaba na yung ulan, nagagabay sa kanila sa paglalakbay. Doon pa lamang sila pwede maglakad patungo sa bayang pangako. Eh ngayon, di ba nagkaroon pa ng iba't ibang mga sakuna? At ito pa, nagkaroon pa ng leprosy si Miriam. Nawalan natin sa 7 araw pa lalo sa paglalakbay. Kung baga naudlot yung paglalakbay ng mga Israelita. At mamaya, makikita natin kung bakit 40 years sila ngayon. Okay? So, yan po ang pinakita ng Diyos sa atin. So, ano naman ang turo nito sa atin? Contentment pa rin. Pagiging kontento. Bakit? Bawat isa sa atin, mga kapatid, may biyaya. Meron sa atin magandang magsalita. Meron sa atin magaling magbasa. Meron sa atin matalino. Meron sa atin magaling sa musika. Meron sa atin mayaman. Meron sa atin madiskarte. Lahat ng talentong meron tayo, lahat ng biyaya ng Diyos na yan, pwede mo yung gamitin para sa pagbuo ng simbahan. Yung biyaya meron ka, hindi yan maliit para hindi ka makapagbigay. At hindi ka rin naman maraming biyaya para isipin mo, hindi ka na pwedeng tumanggap. Ang biyaya na meron ka, unique yan, dahil pwede mo yung gamitin para sa simbahan. At kung yung biyaya mo ay gagamitin mo, o sa tingin mo ay para sa simbahan, hindi ka na maiilit kung meron biyaya sa ibang tao na wala. Kasi meron ka, binigyan ka rin ng Diyos, tulad ng tinitignan ng tao, na sinasabi mo parang, ba't siya mas marami? Ikaw, meron ka rin. Hindi mo lang ma-appreciate dahil lagi mong nakatingin. Kaya naman, ano ang turo ito? Huwag ka nang maging seloso, matutong, makontento. Kasi yung pagiging seloso, pagpapakita yan, na hindi ka nagiging kontento sa pinapakita sa iyo ng Diyos o ng isang tao. Halimbawa, sa isang magkarelasyon, maraming seloso o selosa. Bakit? Iisip nila naglolo ulit ang nila minamahal. Bakit? Kasi parang tingin nila kulang pa rin yung binibigay ng kanilang minamahal para. Learn to look sa biyayang meron ka and learn to appreciate yung biyayang meron. Yan yung magiging tamang paraan para matuto kang makontento at hindi maging seloso sa kanilang meron. Number 13. Yan na. Malapit na sila sa Kinaan. At ano ba yung Kinaan? Ito yung lupang pangako. Ito na yung flowing with milk and honey. Nandito na yung maraming mga pagkain. Nandito na yung magandang lupain. Hindi na nila kailangan maglakbay sa disyerto. Nagpadala ng fight o nagpadala ng sabihin na natin mga
Ano ba bang Tagalog mo pala? Ng mga Tik-tik sa Bible, tik-tik pa rin. ano po yun? Tik-tik daw sa Bible. Tik-tik po. Siya. Maglulog mga natulubok. Natulubok. Tik-tik po. Gusto ko galing yung tik-tik na Inaalam nila kung ano yung malalagay sa pagkakao. Ako, ayan. Ayan. Tama po yun. So dito po sa Biblia, mga Espiya. At check din po yung Bible po ninyo. Sa chapter 13, verses 4 to 14. Yan. Meron 12 lalaking isinugo para maging Espiya. At ano po yung sino ba yung 12 ito? Siyempre, representative sila ng 12 tribo. Yan. So, dun po sa sinabi ko pong chapter 13, verses 4 to 15, makikita niyo po dyan kung sino yung mga isinugo. Makikita natin dyan si Samua, si Sapat, si Caleb, si Igal, si Oseas, si Palti, si Gabriel, si Gadi, si Amiel, si Setur, si Nahabi, at si Joel. Ayan. Yun yung 12 na pinadala na ni Moises. Dahil pinadala ni Moises dahil yung posisyon ng Diyos. Hindi po yan yung dalawang tribo. Hindi po. Hindi po yung 12 tribo. Representative sila ng 12 tribo. Ayan. So yung mga pangalan po na yan ay, halimbawa po, sa tribo ni Ruben, ang pinadala, si Zacor. Sa tribo ni, saga natin si Caleb. Sa Judah, ayan. Si Caleb mula sa Judah. So yan. Kumbaga, may 12 pinadala mula sa 12 lahi ng, 12 tribo ng Israel. At ano ang kanilang tungkulin? I-check yung Canaan. Tignan kung ano yung meron sa Canaan. Kumbaga, ganun naman po diba sa pakikipaglaban. Bago ka pumunta sa laban, i-check mo muna yung lugar. Para makita mo kung paano mo matatakot o paano makukuha yung lugar na yun. So, ganun po yung layunin ng mga Israelita. Pero, ano ang nakita nila doon? Pinanghinaan sila ng loob. Bakit? Nakita nila, mga higante pala yung mga nakatira sa Canaan. Parang hindi nila kakayanin talunin kung sila may makikipaglaban. Kaya ano nangyari? Pinanghinaan ng loob yung mga espiya ito. At hindi lang sila. Pati yung mga Israelita, dahil nanggaling sa mga espiya na to, pinanghinaan din ang loob. Kumbaga, nawalan ng pag-asa yung mga tao. Dahil, sabi nila, bakit mo pa kami tinanggal sa Egypto? Gayon pala mamamatay din pala kami kasama ng aming mga anak sa mga taga-Canaan na yan. Kumbaga parang natatakot yung mga Israel. Siyempre, matatakot kayo. Isipin mo na lang, ganito lang yung height ng mga Israelita. Tapos yung mga kalaban nila, mga basketball player ng mga tigbugan. Baka sila matatalo yun, di ba? So, natakot. Kumbaga, natural naman yung reaction ng mga Israelita. Hindi naman natin sila masisisi. Pero ano yung nawala sa kanila? Yung pagtitiwala. Ilang araw po pala silang naglakbay? O ilang araw nagpunta yung mga espiya na to? 40 days. Ano po ba ang significance ng 40 days sa Biblia? Ang 40 days po ay test of trial. Pagsubok. Tingnan niyo po, yung 40 days doon sa, saan po natin muna makikita yung 40 days? Si Moses, ito kami si Moses 40 years old. 40 years old po siya, no? 40 years old.
40 days, ito po natin makita siya. Sa Genesis, may gawa, time of trial yan. Kumbaga, may pagbaka, time of trial. So, ito po natin makita yung 40 days. Sa Elias, yung after niyang matalo, tama po ba? Hinahabol na siya ni Jezebel kasi pinatay niya yung mga pari ng Diyos-Diyosa nila, ng si Baal. Ayan, 40 days of trial. At kailan pa yung 40 days na yan? Sa New Testament? Last week lang. 40 days ng temptation sa ating Panginoon. Kaya naman ang significance ng 40 days po ay trial, pagsubok. At yung 40 days na yun, hanggang ngayon, meron pa rin sa atin. Patuloy pa rin tayo sinusubok sa loob ng 40 araw sa pamagitan ng pagdiriwang natin ng pagkabuhay ng Panginoon o tinatawag nating buhay. So ito po yung time of trial natin. Kung tayo ay patuloy nakakapit sa ating Panginoon. Ayan. Sino naman po sa 12 ito ang patuloy na nagtiwala? Si Caleb. Kasama si Joshua. Sila lamang yung nagtiwala na, kaya natin yan. Kasama natin ng Diyos. Sila hindi sila kasama ng Diyos. Kaya natin talunin yung mga kananeyo na yan, o mga taong tempo na ginamit dito. Hindi nakakaalam po na. Ayan, mga kananeyo na kalagay dito. Ayan. Si Caleb, pero ano yung naging reaction ng mga tao? Dahil gusto pa nila pagpapatuloy sila Caleb. Dahil alam nila, natatakot na nga sila gusto pag-ibig mangyari sa kanila. Kumbaga, syempre, ano ba naman yung pagpapatotoo ng isang tao compare sa pagpapatotoo ng 11 tao na nawala ng pag-asa? Di ba ho? Mas pagtitiwalaan o paniniwalaan ng mga tao yung 11 kaysa kay Caleb at kay Joshua. Si Joshua parang hindi na makasama sa pagpunta doon. Kasi siya yung bumalik kay Moses po. Ayan, so yan. Knowledge encouragement. Tignan natin po ang Israel din nila sa college encouragement. After na sabihin ni Caleb yung pag-encourage sa kanila. Chapter 14 po tayo. Ayan. At yung sinabi ni Caleb at ni Joshua, napakaganda ang lupaing pinuntahan namin at ginalugan. Kung kasiya-siya tayo kay Yahweh, dadalhin niya tayo sa lupain ito at ibibigay ito sa atin. Isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. Huwag lamang kayong magsik kay Yahweh at huwag matakot ng mga taong nasa lupain, sapagkat sila ang uubusin natin. Wala na ang kanilang pananggalang at sumasa atin naman si Yahweh. Huwag kayong matakot sa kanila. Pero ano naging karakter ng mga tao? Binantaan silang babatuhin ng buong pamayanan. Binantaan na silang babatuhin ng buong pamayanan. At ano yung nangyari dito? Wow, dumating si Yahweh. Biglang lumitaw, lumalhati ni Yahweh sa tolong tagpuan at doon na sinabi ni Yahweh yung kanyang yak. Ngayon, nais ng Diyos na mipulin ang mga Israelita. Kasi nagreklamo na sa 11, may nag-tell pa sa 12, nagreklamo na naman sa 13. Nag-visit siguro siya kung nagreklamo na sa mga tao ito. Kaya anong sabi ni Yahweh, lilipulin niya na. At anong sabi niya kay Moises, yung lahi mo na lamang yung magpapatuloy sa paglalakbay patungo doon sa bayan o sa lugar ng Canaan. Pero ano ang tugon ni Moises? Panginoon, patawarin mo na sila. Basahin nila. Ito po ay sarili ko ng pagsasalaysay. Patawarin mo na sila. Kasi, pagka pinatay mo sila sa disyerto, ano na lamang ang sasabihin ng mga Ehipsyo? Na yung Yahweh pala na yan, ang Diyos pala na yan, pinalaya lamang ang bayan ng Israel para patayin sa Ehipto.
Kumbaga, yun yung pagmamakaawang ginawa ni Moises. Kaya makikita natin dito mga kapatid, yung importansya rin ng pananalangin na ginagawa ng ibang tao. Ito po yung pinanggalingan natin ng intercessory prayer. Kung bakit tayo nananalangin sa mga Nabi Maria at bakit din tayo nananalangin sa mga yan. Humihingi tayo ng tulong sa mga tao alam natin mas banal, mas kalugod-lugod sa Diyos kaysa sa kaya naman, ano naging pasya pupunta na po pala tayo, sorry. Yan. Dito na po pala yung 14. Ayan, sorry. Sa 13 po, ayan, ang pagtatapos po ng 13, ipinamalita na lamang ng mga Espiya na puro higante na ako sa Kainaan. Ngayon, pumunta na dito yung encouragement ni Caleb na sa chapter 14 na po nila. At iyon nga, dito na parasahan ng Diyos. At ano ang naging sinatawag naman ng Diyos? Pero may consequence ito. Lahat ng mga tao na yun, na ang edad ay 20 years old pataas, hindi sila makapapasok sa lupa. Sino lang makaliligtas o sino lang makapupunta doon? Yung mga anak nila. Kasi anong sabi ni Yahweh? Kung iniisip ninyo na para bang pinalaya ko kayo sa Egypto para patayin ko lahat ng inyong mga anak, yung mga anak ninyo ang makikinabang sa lupain ninyo. Kumbaga binaligtad ng Diyos yung pagtingin ng mga Israelita. Kung sa mga Israelita, iniisip nila, papatayin sila ng Diyos kasama ang kanilang mga anak. Pero kayo, ano kanyang ginawa? Mamamatay kayo. Hindi kayo makapapasok sa lupain ng Kinaan. Pero yung mga anak ninyo, ito ang makikinabang sa lupang bangko. At ano pa ang naging consequence nito? Kung 40 days silang nagpunta, nag-espiya doon sa Kinaan, katumbas ng 40 days na to, ay 40 years. Isang taon, kada isang araw ng 40 days. Kaya ilang taon silang naglakbay mula sa kanilang pagkaalipin mula sa Egypto hanggang sa lupang pangako, 40 years. Kaya po nagtagal ang kanilang paglalakbay dahil ito na yung naging consequence ng kanilang mga pagrereklamo. Ito na yung judgment ng Diyos sa kanila. 40 years kayo maglalakbay hanggang makarating sa lupa. O bakit 40 years? Hinintayin mo nang mamatay yung mga 20 years old pataas. So, iyan po ang dahilan kung bakit nagtagal ang kanilang paglalakbay. Ngayon, gusto ng mga tao bumawi. Kumbaga, gusto nilang pumunta doon sa lupa, pero wala sa kanila ang Diyos. Kaya sa kanilang paglusob sa Kinaan, ano nangyari sa kanila? Unsuccessful invasion. Hindi nila na-invade yung Kinaan. Bagkus, napatay sila. Kaya ano ang turo ulit ng Numbers 13 and Numbers 14? Giging kontento. At kung ikaw ay kontento, ano ang lagi mong gagawin? Laging magpapasalamat. Kasi kapag po tayo, nalimutan na nating magpasalamat, lagi natin na lang iisipin yung kulang sa atin. And we often think na deserve natin yung mga bagay na tinatanggap natin, which is, no, regalo yan, biyaya. Kaya naman mga kapatid, ito po ang turo sa atin ngayon. Magandang gamitin din natin sa ating 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Baka tinuturuan tayo ngayon sa gabing ito, ano ba yung mga bagay na nalilimutan na natin yung pagpasalamat sa Diyos? Baka sa dinami-rami ng ating dasal, baka mas marami pa yung hinihingi natin kaysa sa mga bagay na pinagpapasalamat.
Pangalawang bagay din na maaari nating pagnilayan. Ano pa ba yung mga bagay na nanangat ko na parang nagpapakita na hindi pa rin ako nakokontent sa binibigay ng Diyos? Mga kapatid, learn na maging magpasalamat. At sa pagiging mapagpasalamat mo na yan, magtutulong mo mag-Diyos. Walang lugar para magreklamo, walang lugar para magselos, walang lugar para matakot, at walang lugar para sabihin na natin maparusahan pa o mag-rebel pa sa Diyos. Matuto lamang tayo maging mapagpasalamat at matuto. Yan po ang tinuturo sa atin ng Aklat ng Mga Puna, chapter 11. Alam niyo po, mas maganda po ninyo mas matututunan yan. Ito po yung backbone lang yan, sa mga points lang yan. Pero pag binasa po ninyo ng buo, mas makikita at mararamdaman po ninyo yung mismo storya. So, yun lamang po. Maraming salamat po. So muli po, kami po nagpapasalamat po sa inyong lahat. Pasensya na po, hindi na po kami makapag-entertain ng questions kasi balik na po sila Father. Ayos po kasi nila Father kasi ito na rin po kasi yung last day po namin. So, baka po, celebrate na. Ito wala po. Ayan, so nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagtanggap niyo po sa amin ni Brother Nel. At kanya po ng aming pagpasalamat ay tanggapin niyo po yung mga simpleng regalo.